Maliit na mga bakas ng paa ang bumalot sa salamin na para bang desperado siyang nagpapadala ng senyas na walang nakaintindi. Doon ko nakita si Clara, isang 4 na buwang gulang na tuta ng German Shepherd na nakulong sa loob ng mainit na kotse sa ilalim ng matinding init ng araw sa Arizona. Katanghaliang tapat noon sa Scottsdale at ang semento sa kalsada ay kumikislap na parang mirage. Pabalik na ako sa pick-up ko nang mapansin ko ang sasakyan nakaparada ng pakurbada, sarado lahat ng bintana, walang proteksyon mula sa araw, tahimik na tahimik. Bigla akong may napansin na kumilos. Akala ko noong una ay guni-guni ko lang yon, baka anino lang sa likod ng tinted na salamin. Pero lumapit ako at doon ko siya nakita, nakahandusay sa likod ng upuan, hingal na hingal, mabilis ang pag-angat baba ng maliit niyang dibdib. Basa ng pawis ang itim at gintong balahibo niya. Nang makita niya ako, idinikit niya ang maliliit niyang paa sa salamin. Ang daming ganoong marka, para bang paulit-ulit siyang nakiusap sa kahit sino. Napatigil ako. Ako si Marco, 41 taong gulang, mekaniko ng sasakyan, at nakakita na ako ng makinang sumabog, gulong na pumutok habang tumatakbo sa highway, mga taong nakaligtas sa aksidente na imposibleng malampasan. Pero hindi ko pa naranasan ng ganito. Isang batang aso, iniwan sa saradong kotse sa ganitong init, hindi siya tumatahol, hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya, parang tinanggap na niyang wala nang darating na tutulong. Tumingin-tingin ako sa paligid, walang tao. Halos bakante ang parking lot ng shopping center. Matagal nang sarado ang katabing tindahan. Tumawag ako ng emergency services habang nanginginig ang mga daliri ko. Ibinigay ko ang plate number, address, lahat ng detalye na maisip ko. Pagkatapos, lumuhod ako sa tabi ng kotse at mahina kong sinabi sa kanya sa likod ng salamin, "Teka lang, maliit na isa, may darating na tutulong sa'yo." Hindi siya gumalaw, inilapat niya lang ang ulo niya sa salamin at pumikit. Clara, hindi ko pa alam ang pangalan niya noon pero ramdam ko. Ramdam ko ang naglalagablab niyang diwa, yung determinasyon niyang mabuhay. Hindi siya umiingay pero lumalaban pa rin siya. Sumandal ako sa mainit na bakal at nanatili doon. Rinig ko ang tibok ng puso ko sa tainga ko. Pero siya, tumitibok pa ba ang puso niya? Sabi ng operator, papunta na raw ang mga rumesponde. Pero bawat minuto sa pugon na iyon, parang walang katapusan. Umabot na sa 77 degrees ang temperatura sa labas at sa loob ng saradong kotse siguradong lampas 120. Kitang-kita ko ang nangyayari, ang alon ng init sa likod ng windshield, ang plastic dashboard na unti-unting natutunaw sa tindi ng araw at sa gitna ng lahat ng iyon nakaupo ang marupok na tuta ng German Shepherd. Nakalaylay ang kulay rosas niyang dila sa bibig niya, tuyong-tuyo at wala ng kulay. Humihinga pa rin siya pero hirap na ngayon. Lumuhod ako sa tabi ng bintana, tinakpan ng kamay ko ang sikat ng araw, sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya. "Sige na mahal, huwag mo akong bibitawan," bulong ko, marahang kinatok ang salamin. Kumilos siya ng bahagya pero hindi tumingin pataas. Bumagsak ang ulo niya, parang sobrang bigat na para sa kanya. Doon ako totoong natakot. Tiningnan ko ang parking lot. May ilang taong dumaan, karamihan walang pakialam. Isang lalaki na naka-dress shirt ang tumitig sa akin at nagsabing, "Aso lang yan." Parang nagyelo ang dugo ko, "Aso lang." "Tuta siya," sagot ko. "Isa siyang buhay na nilalang." Tumayo ako at hinila ng malakas ang handle ng pinto. Siyempre, nakalock. Nilibot ko ang kotse, sinubukan lahat ng pinto. Lahat sarado. Parang bulkan ng init ng araw sa metal. Nasusunog na ang mga kamay ko. Naisip kong basagin ang salamin, may gamit ako sa truck ko. Pero nagdalawang isip ako, kung mabasag ng mali, baka masaktan siya. Ayokong madagdagan pa ang pinsala niya, kaya ginawa ko na lang ang tanging magagawa ko. Lumuhod ulit ako at patuloy na kinausap siya. "Ako si Marco. May 2 akong anak sa bahay.
May bakuran kami at malamig na tubig na nakahanda para sa'yo. Kailangan mo lang magtiis pa. Hindi naman siya makakasagot siyempre, pero naniwala akong nakikinig siya. Kumilos ng kaunti ang tenga niya, pumikit dumilat ang mga mata niya. Nakita ko ang mga pad ng paa niya, gasgas na gasgas sa kakadikit sa mainit na salamin. Nanginginig na ang buong katawan niya ngayon. At narinig ko iyon, ang tunog ng paparating na sirena ng emergency. Palapit ng palapit, palakas ng palakas, pero aabot ba sila sa oras? Tumayo ako sa gitna ng parking lot, kumakaway ng dalawang kamay, kumakabog ang dibdib ko. Pagdating nila, sumisigaw na ako, may tuta sa likod, hirap na siya. Tumalon agad palabas ang dalawang rescuer kahit hindi pa humihinto ng tuluyan ang sasakyan nila. May isa na humawak ng mahaba at manipis na kagamitan, parang pang-ungkit. Yung isa naman, naka-gloves at may dalang heat detector. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Sumilip ang isa sa basang salamin at kumilos silang parang buhay ang nakataya. Dahil buhay nga ang nakataya. Ipinasok ng bumbero ang kagamitan sa gilid ng pinto at sinimulan itong ungkitin. Maingat pero mabilis. Tumingin ulit sa loob ang kasama niya at mahina niyang sabi, hinihimatayan na siya, matinding dehydrasyon, hirap huminga. Sapat na yun para sa akin. Tumingin ako sa ibang direksyon. Hindi ko kayang panoorin. Bigla, click, bumigay ang lock. Maingat naming binuksan ang pinto. Bumulusok palabas ang nakapapasong hangin na parang nagbukas kami ng oven at nandoon siya, nakasiksik sa sulok ng likurang upuan, matigas ang maliliit niyang paa, hindi gumagalaw ang katawan niya. Nasunog ng mainit na vinyl ang ilang parte ng balahibo niya at sobrang hina ng paghinga niya. Akala ko guni-guni ko lang. Inabot siya ng bumbero gamit ang kamay niyang may proteksyon at dahan-dahang binuhat. Hawak ko na siya, bulong niya, bakas ang pag-aalala sa boses. Ibinigay niya agad siya sa akin at sa isang iglap, yakap-yakap ko na siya. Hindi nagpumiglas si Clara. Wala siyang kahit anong tunog. Parang tuluyan na siyang sumuko sa pinagdaanan niya at bumigay sa bisig ko. Bumagsak ang ulo niya sa dibdib ko at pakiramdam ko nagliliyab ang balahibo niya. Ramdam ko ang pulso niya mahina pero buhay pa. May sinabi ang bumbero tungkol sa pinakamalapit na shelter na may emergency services pero hindi ko halos maunawaan. Buong atensyon ko nasa maliit na German Shepherd na nakahiga sa mga braso ko na parang tunaw na kandila, walang galaw, tahimik. Tapos narinig ko siyang umungol, mahina, nanginginig na iyak, hindi dahil sa takot o sakit, kundi ibang tunog, ginhawa. Alam niyang hindi na siya iniwan, pero kakayanin ba niya ang susunod na 60 minuto? Halos hindi siya gumagalaw habang minamadali namin siyang dalhin sa pinakamalapit na shelter para sa emergency, ang Maricopa County Animal Care and Control. Siniguro ng mga bumbero na sumama ako. Siguro nakita nila sa mukha ko o baka alam nilang higit pa sa oxygen at IV fluids ang kailangan niya. Kailangan niya ng kasama, malamig sa loob ng rescue vehicle, parang ospital, pero basa ng pawis ang mga braso ko habang yakap ko siya ng mahigpit. Sinusubukan kong kontrolin ang paghinga ko, pilit hindi maiyak. Mainit pa rin ang balahibo niya. Halos hindi kita ang mga mata niya, kalahating nakapikit, malayo ang tingin, at nanginginig siya paminsan-minsan. Mahihinang panginginig na lalo kong hinigpitan ng yakap sa kanya. Mahina akong bulong, ligtas ka na ngayon, mahal, nandito ako para sa'yo. Hindi iyon basta salita, totoong-totoo iyon. Hindi ko pa man alam ang pangalan ng tuta ng German Shepherd na ito. Pero sa oras na iyon, ako ang lahat sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko siya rin ang lahat para sa akin. Pagdating namin sa shelter, handa na ang team na may stretcher at IV supplies. Kumilos sila ng mabilis at maingat, may malamig na basang tela, fluids at malambot na pag-aalaga. Kinuha nila siya mula sa akin ng dahan-dahan at sumunod ako, parang hindi ko alam paano manatiling naiwan. Gusto mo bang magbigay ng witness statement? Tanong ng isa.
Pumayag ako pero hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya habang itinutulak siya papasok. Bago siya tuluyang nawala sa pintuan ng treatment room, bahagya siyang lumingon at tumingin sa akin. Doon nila siya pinangalanan. Clara, mahina siyang tinawag ng isa sa mga technician. May laban pa siya. Lumalaban pa rin siya. Napangiti ako kahit naninikip ang lalamunan ko. Clara, angkop na angkop sa kanya, matapang, palaban at nagliliyab pa rin sa loob. Nanatili ako sa waiting area ng halos 2 oras. Nanginginig pa rin ang kamay ko, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Paulit-ulit kong naiisip yung mga bakas ng paa sa salamin, kung paano niya isiniksik ang katawan niya doon, hindi umiyak, hindi kumamot. Basta naghintay lang, hanggang may boses na umistorbo sa iniisip ko. Stable na siya, nagpapahinga na ngayon. Napatayo ako ng bigla, halos matumba ako. Matatag siya, sabi ng veterinaryo. Mas tumagal siya kaysa sa kaya ng karamihan. Dumating ka sa tamang oras. Hindi ako makalunok, nakatitig lang ako sa pintuan na naghihiwalay sa amin. Ang tuta ng German Shepherd na ito ay dumaan sa impyernong init, takot at pag-iisa. Pero kahit ganoon, umasa pa rin siya na may darating. Handa ba akong magkaroon ng ganong pag-asa? Kinaumagahan bumalik ako, halos hindi ako nakatulog. Tuwing pumipikit ako, naiisip ko siya sa loob ng kotse, yung katahimikan, yung alon ng init sa bintana, at yung mga desperadong bakas ng paa. Nang makita nila akong pumasok, ngumiti silang lahat na para bang hinihintay nila ako. Gising na siya ngayon, sabi ng technician. Pagod pa rin pero gusto na niyang kumain. Inihatid nila ako sa likurang koridor papunta sa recovery area. Nakahiga si Clara sa komportabling kumot sa loob ng malamig na enclosure. Nakasaksak pa rin ang IV sa paa niya. Pagkakita niya sa akin, umangat ang mga tenga niya. Tapos itinaas niya ang ulo niya. Hindi mataas, mga ilang pulgada lang. Pero sapat na yon, lumuhod ako. Hello, mahal kong babae. Binuksan ng technician ang gate at iniabot ko ang kamay ko. Inamoy iyon ni Clara, tapos lumapit siya at idinikit ang ilong niya sa pulso ko. May kung anong kumilos sa dibdib ko. Dinalhan siya ng maliit na mangkok ng tubig at uminom siya na parang matagal na siyang walang tubig, na baka totoo nga. Inom siya ng inom hanggang dahan-dahan nila itong inalis. Pagkatapos, ipinatong niya ang baba niya sa palad ko at huminga ng malalim. Nanatili akong nakaupo doon ng ilang oras, tahimik lang, pinapanood siyang nagpapahinga. Sinabi nila sa akin na mga 4 na buwan pa lang siya. Wala siyang identification chip, walang tumatawag, walang naghahanap sa kanya. Swerte siya at ikaw ang nakakita sa kanya, sabi ng isang volunteer. Ilang sandali pa tumahimik siya, hindi na kailangan ng paliwanag. Kinagabihan, naisip ko kung pwede ba akong bumalik kinabukasan. Tumango sila ng marahan, may koneksyon siya sa'yo, masaya kami kung ganoon. Sinubukan kong gawing simple, hindi naman ako espesyalista, nagkataon lang na andun ako. Pero nang gabing yon, mag-isa ako sa pickup truck ko, nagsalita ako sa dilim. Siguro iyon talaga ang mahalaga. Wala siyang ideya kung sino ako. Walang halaga sa kanya ang nakaraan ko. Pero noong nagtagpo ang mga mata namin sa likod ng salamin na iyon, pinili niya ako. At natatakot na agad ako kung ano ang mararamdaman ko kapag dumating ang araw na kailangan naming maghiwalay. Sa ikatlong araw, nakayanang tumayo ni Clara. Nanginginig pa rin ang mga paa niya at masakit pa rin ang mga pad niya dahil sa paso ng init, pero nakalakad siya ng ilang hakbang, alanganin at dahan-dahan. Parang ngayon pa lang niya nadidiskubre ang mundo. Inilipat siya ng team sa mas maluwag na kulungan na may transparent panel na tanaw ang koridor. Isang lugar para sa mga hayop na kailangan ng katahimikan pero ligtas na sa peligro. Dumadating ako tuwing umaga para maupo malapit sa kanya, minsan nagbabasa, minsan mahina lang na nakikipag-usap, basta naroon lang. Doon ko napansin ang isang bagay. Paminsan-minsan, ititigil niya ang ginagawa niya kung kumakain man, nag-iikot o nagpapahinga at lalapit siya diretso sa malinaw na panel na yon.
Tatayo siya roon, halos nakadikit ang ilong niya, nakatitig sa kawalan, hindi sa akin, kundi parang may binabalikan na alaala. Nabasa ko sa isang libro na ang mga tuta na traumatisado ay minsan nahuhumaling sa pinakamalalim nilang takot. May iba na hindi na nakakawala sa ganitong pattern. Isang hapon, nakita ko siyang nakatayo roon ng 5 minuto, hindi gumagalaw, malayo ang tingin, walang buhay ang mga mata. Gusto kong tawagin ang pangalan niya pero may pumigil sa akin. Hindi pa ngayon. Maya-maya habang dahan-dahan kong sinusuklay ang balahibo niya, nagsimula akong magkwento, hindi tungkol sa kanya kundi sa sarili ko. 9 na taong gulang ako noon. Mahina kong sabi, at doon ako nagtago sa garahe. Hindi ka kasi dapat gising kapag nandoon ang tatay ko, kaya nagtutulak ako ng damuhan at kagamitan. Tapos nakikinig lang ako sa mga dumadaang sasakyan. Mas ligtas pa iyon kaysa manatili sa loob ng bahay. Lumapit si Clara, inilapat ang ulo niya sa binti ko. Hindi ko balak ikwento iyon, bulong ko. Nanatili lang siya roon nakikinig. Ang tuta ng German Shepherd na ito, 4 na buwan pa lang nabubuhay. Wala pang pangalan hanggang kamakailan, pero may kakayahan siyang ilabas ang mga salitang hindi ko nasabi sa loob ng ilang dekada. Siguro dahil wala siyang hinihingi, siguro dahil may naiintindihan siya na lampas sa kaalaman ko. Hindi lang siya basta gumagaling, itinuturo niya sa akin ang daan patungo sa paghilom. Wala akong alam na may nag-record noon. Nang buksan ng rescue team ang sasakyan, bumungad ang matinding init at nang bumagsak si Clara sa yakap ko, hindi ko nalaman kung sino ang nag-upload nito online. Pero isang umaga pagpasok ko sa shelter, lumapit ang isang volunteer na nakangiti, hawak ang telepono. Ang dami mong views sa social media, napatitig lang ako. Anong ibig mong sabihin? 2 milyong tao na ang nakapanood, TikTok ang daming magagandang komento. Tinatawag siyang lahat na window angel. Pinanood ko ang video, malabo at maalog ang kuha. Siguro may kumuha mula sa parking area, pero ayun siya, tahimik at walang galaw. Nasa mga bisig ko ang maliit niyang katawan. May nagdagdag ng banayad na tugtog ng piano at nilagay ang text na hinintay niya at may dumating. Sunod-sunod ang mga komento. Umiiyak ako habang nagtatrabaho. Paano nagiging ganito kasama ang ibang tao pero may ibang sobrang mahabagin? Deserve ng tuta na to ang lahat ng maganda sa buhay. Pero may isang komento na parang suntok sa dibdib. Hindi lang niya niligtas ang aso, niligtas din siya nito. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon hanggang bago matulog. Totoo kaya iyon? Bumalik na ako sa partial schedule sa trabaho pero may nabago sa loob ko. Nahuhuli ko ang sarili kong matagal tumitig sa pintuan ng istasyon, mas napapansin ang mga tahimik na sandali kaysa sa magulo. At sa libreng oras ko, lagi akong kasama ni Clara, nakaupo sa tabi ng kulungan niya, hinahayaan siyang matulog sa paa ko, pinapanood siyang matutong maglaro muli, dahan-dahan, parang iniisip pa niya kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ng saya. Gumaganda na ang lagay niya, nagiging tiwala na siya sa kilos niya, mas alerto na ang mga mata. At tuwing may nagtatanong tungkol sa pag-ampon sa kanya, may humihigpit sa dibdib ko. Hindi pa siya handa, agad kong sinasabi, pero iniisip ko kung siya ba talaga ang tinutukoy ko o ako. Ang German Shepherd puppy na ito, nakakulong siya sa likod ng salamin. At sa isang paraan, ganun din ako. Nagsimula ito sa isang drawing na gawa sa colored pencil, nakadikit sa pintuan ng shelter. Larawan ng tuta sa maliwanag na bakuran, may nakasulat, para sa glass dog, sana maging masaya na siya ngayon. Walang impormasyon kung sino ang nagpadala, pero sa nakatiklop na gilid may nakasulat, mula kay Elena, 6 na taon. Pagkatapos dumating ang mga sulat, marami sulat kamay, notes mula sa classroom, pati isang package ng dog biscuits mula sa malalayong estado. Isang sulat ang tumatak sa akin, sinulat ng maingat gamit ang purple ink sa school paper.
Dear Clara, napanood ko ang kwento mo online. Sabi ni Mama, sobrang tapang mo. Natakot din ako minsan nung nawala ako sa mall. Iyak ako ng iyak hanggang mahanap niya ako. Sana hindi ka na matakot ulit. May sumusuporta sa'yo, may pagmamahal. Sara, 7 taong gulang. Binasa ko ang sulat ng malakas, nakaupo kasama si Clara habang mahinahon niyang ginunguya ang regalong rubber toy. Tumigil siya sa paggalaw, tumagilid ang ulo niya at dahan-dahan niyang ipinahinga ang kanyang paa sa tuhod ko. Hindi niya pa nagawa ito noon. Ipinaskil ng staff sa shelter ang ilan sa mga sulat sa pader katabi ng litrato niya habang natutulog sa bisig ko. Humihinto ang mga tao para basahin iyon at marami ang napapaiyak. May ilan na gustong makilala siya ng personal. Pero hindi pa handa si Clara para doon, o siguro ako rin. Ngayon, sinimulan na niya akong sundan saan man ako pumunta. Maingat ang bawat hakbang, laging nakamasid. Kapag umaalis ako ng kwarto, mahina siyang umuungol. Kapag nananatili ako, yumuyuko siya sa tabi ko, kontento na magkasabay lang kaming huminga. Bawat araw, lumalakas ang loob niya habang natututo siyang maglaro at kumilatis ng amoy kapag may estrangherong dumating. Pero palaging may sandali, bago siya makatulog, natitingin siya sa bintana at maghihintay, parang tinitiyak na bukas pa rin ito. Isang umaga, pinatawag ako ng shelter director sa opisina niya. Marco, panimula niya, ang ganda ng progreso ni Clara, na-approve na siya para sa adoption. Tumango ako kahit sumasakit ang sikmura ko. Marami na tayong natanggap na seryosong aplikasyon. May isang pamilya pa nga na handang bumiyahe mula Nevada. Naiwan akong walang masabi kasi tuwing dumadalaw sila, hindi naman sila tinitingnan ng German Shepherd Pup na iyon. Nakatitig lang siya sa akin at hindi ko alam kung paano tatalikuran iyon. Nung weekend, may magkasintahang nagmaneho ng higit 200 milya para bumisita. Napanood nila ang video, nabasa ang mga kwento at araw-araw silang tumatawag tungkol kay Clara. Nag-set up ang shelter ng special meeting at hiniling na nandoon ako. Para may pamilyar na muka, paliwanag nila. Umatras ako nang pumasok sila sa play area. Nasa labas na si Clara, banayad na kumakaway ang buntot, inaamoy ang hangin. Tumingala siya nang lumapit ang magkasintahan, nakataas ang tenga. Lumuhod sila, nag-abot ng treats at nagsalita ng mahihinahong salita. Lumapit siya ng kaunti, pero pagkatapos ay tumalikod at dumiretso sa akin. Walang tahol, walang ungol, umupo lang siya sa tabi ng binti ko at dumantay. Hindi ako gumalaw, nagtinginan ng magkasintahan at ngumiti ng may kabaitan. Naiintindihan namin, sabi nila, parang siya na mismo ang pumili. Tinangka kong tumawa pero parang naiipit ang lalamunan ko. Pagkaalis nila, umupo ako sa damuhan kasama si Clara. Hinagod niya ng paa ang sapatos ko, tapos humiga siya sa lilim ng tuhod ko. Inilapag ang baba niya sa binti ko gaya ng lagi niyang ginagawa. Dahan-dahang pumikit ang mga mata niya, payapa, ligtas. Hindi ito patas, bulong ko. Hindi ko ito plinano, pero wala siyang pakialam sa mga plano ko. Ang mahalaga lang sa kanya ay nanatili ako. Kinagabihan, gising ako kakaisip ng lahat ng dahilan kung bakit hindi ko ito kayang gawin. Trabaho, schedule, mga responsibilidad. Matagal na rin mula nang huli akong nagkaroon ng aso. Malalaki na ang mga anak ko. Maayos, kalmado at paulit-ulit ang takbo ng buhay ko. Pero kailan ba naging buo ang lahat ng iyon? Tinitigan ko ang kisame at inisip siya sa loob ng sasakyan, mag-isa, walang boses, umaasang may makapansin, may magparamdam ng malasakit. At naalala ko ang sandaling iyon na inabot ko siya sa gitna ng init at iniahon siya, kung paanong hindi siya lumaban, kung paanong parabang lagi na siyang naroon sa yakap ko. Wala siyang pakialam sa mga pagdududa ko, nakapili na siya. Siguro panahon na para pumili rin ako, iniabot ng adoption counselor ang mga papeles sa akin. Nakasulat na ang pangalan ko sa itaas. Para sa iyo siya, Marco, mahinahon niyang sabi. Matagal ka na niyang hinihintay. Nakakulupot si Clara sa malambot na kumot sa sulok, nakatitig sa akin ng hindi kumikibo.
Nang kunin ko ang ballpen, dahan-dahan siyang tumayo, tahimik na lumapit at inilagay ang paa niya sa mesa katabi ng kamay ko. Tumahimik ang buong kwarto. Tinitigan ko siya, ang mga tapak niyang sunog na ngayon ay nagsisimula ng maghilom, ang mga matang dati ay malayo at walang laman. Pero ngayon ay gising at kalmado. Hindi siya humihingi ng kahit ano, parang sinasabi niya, handa na ako. Kaya nilagdaan ko ang mga papeles at tumulo ang mga luha ko. Hindi malakas na iyak, kundi ilang patak na hindi ko namalayang bumagsak na. Mahinang pumalakpak ang staff. May nag-abot sa akin ng maliit na bag na may medical records niya, bagong tag at pulang collar na may nakakabit na maliit na silver heart. "Welcome home, Clara," bulong ko. Kumaway ang buntot niya, hindi mabilis pero tuloy-tuloy, parang naintindihan niya ng eksakto ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Paglabas namin ng shelter na magkatabi, hawak ko ng marahan ng leash pero hindi siya humila o nag-atubili. Lumakad siya sa tabi ko, sabay sa bawat hakbang na parang matagal na naming ginagawa ito. Sa truck, humiga siya sa passenger seat at binitiwan ang pinakamalalim na buntong hininga na narinig ko mula sa kahit anong nilalang, isang hininga na hindi lang nagsasabing pagod ako, kundi nakaligtas ako. Tahimik ang biyahe pauwi, walang radyo, tanging mahinang paghinga lang niya at ang kamay kong nakapatong sa upuan sa pagitan namin, sapat na lapit para sandalan niya kung gusto niya at ginawa niya iyon. Ang German Shepherd Pup na ito ay nailigtas mula sa pinakamainit at pinakamalungkot na lugar kung saan maaaring iwan ang isang nilalang at ngayon akin na siya. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, simula't simula pa akin na ako sa kanya. Tuwing umaga, kapag binubuksan ko ang garahe, pumapasok si Clara na parang siya ang may-ari ng lugar. At totoo, siya nga. Iikot siya sandali, aamuyin ang paligid ng tool storage, titingnan ng paborito niyang spot sa may bintana kung saan may araw, tapos hihiga siya sa ilalim ng workbench na parang sarili niyang pahingahan. Siguro, iyon nga siya para sa akin. Mahal na mahal siya ng mga customer. May ilan na nagdadala pa ng special snacks para sa kanya. May isang customer na laging bumabalik, minsan tinanong niya kung siya ba yung sikat na tuta sa internet. Nang sabihin kong oo, lumuhod siya at mahinang nagsabi, "Ang meron ka dito ay tunay na himala." Walang mas tamang salita kaysa doon. 3 buwan na mula nang umuwi siya kasama ko. Lubos na siyang gumaling ngayon, malakas, puno ng sigla at halos walang takot. Pero humihinto pa rin siya sa mga bintana, hindi na dahil sa takot, kundi parang may naaalala. Ididikit niya ang ilong niya sa salamin at titingin saglit, tapos lilingon sa akin na parang nagtatanong, "Nandito ka pa ba? Ligtas pa rin ba ako?" At oo, walang duda, pagdating ng gabi, humihiga siya sa tabi ng kama ko. Kalmado at maayos ang paghinga. Minsan nananaginip siya. Gumagalaw ng kaunti ang mga paa niya, kumikibot ang ilong niya, at naiisip ko kung naaalala pa niya ang init, ang katahimikan, ang walang katapusang paghihintay. Dahan-dahan ko siyang hinahaplos sa likod at bumabalik ang kanyang kapayapaan. Sobrang mahal siya ng mga anak ko. Sabi ng anak kong babae na 17, si Clara raw ang pinaka-emotionally aware na nilalang na nakilala niya. Ang anak kong lalaki naman, tinuturuan siyang sumunod sa mga utos. Nahihirapan siyang mag-roll over pero master na niya ang manatiling nakaupo. Siguro kasi iyon talaga ang gusto niya, ang manatili sa tabi. At ako naman, akala ko sinagip ko siya. Hindi ko alam na binubuhat din niya ako palayo sa paulit-ulit na araw, sa katahimikan, sa matagal ko nang dalang emosyonal na kawalan. Hindi ko naisip kung gaano ko pala kailangan na may pumili rin sa akin. Ang German Shepherd Pup na ito, na dati ay halos wala ng buhay, sa bisig ko, ngayon ay bumabati sa akin tuwing umaga gamit ang malamig niyang ilong at buntot na kumakaway hanggang yumanig ang buong bahay. Hindi niya lang kasama akong tumira, binigyan niya ako ng panibagong buhay araw-araw.
Ang paglalakbay ng batang asong ito mula sa pagiging nakalimutan hanggang sa mailigtas ay nagpapakita ng kamanghamanghang kapangyarihan ng kabaitan. Si Clara, isa lamang tuta noon, walang kalaban-laban, mag-isa nang hihina sa matinding init sa likod ng nakasaradong bintana. Pero may isang taong tumigil, may isang taong nagpakita ng malasakit at nabago ang lahat. Ang pag-aalaga sa isang asong na rescue ay higit pa sa pagmamahal. Ibig sabihin nito ay pananagutan, pagiging mapagmatsyag, pagbibigay ng tamang pag-aalaga sa hayop. Ibig sabihin nito ay marinig ang daing na hindi napapansin ng iba. Ibig sabihin nito ay kumilos habang ang iba ay dumadaan lang. Ibig sabihin nito ay maunawaan na kapag nagligtas ka ng isang kaluluwa, dalawang buhay ang nababago. Ipinakita sa akin ni Clara na ang pagbangon ay hindi lang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa pagdiskubre na hindi lahat ng pinto ay mananatiling sarado at hindi lahat ng tao ay tatalikod. Kung naantig ang puso mo sa kwento niya, pakikalat mo ito. Hindi mo alam kung sino ang nakikinig o kung anong tahimik na kaluluwa ang naghihintay pa rin sa likod ng salamin.